sa ating pag-aaral sa Book of Proverbs. Tayo ay magpapatuloy ngayon at kayo ay makibukas sa akin sa inyong mga Biblia sa Proverbs chapter 6 verses 12 to 15. Ang ating pong passage for the ministry of the word ay matatagpuan sa Proverbs 6 verses 12 to 15. Yan po, nabasahin ko po ng malakas ito habang ako po'y sinusundan ninyo sa inyong paningin, ano man ang salin ng inyong Biblia. Tayo po lahat ay tumayo sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. Hear the word of the Lord from Proverbs 6 verses 12 to 15. A worthless person, a wicked man, goes about with crooked speech, winks with his eyes, signals with his feet, points with his finger, with perverted heart, devises evil, continually sowing discord. Therefore, calamity will come upon him suddenly. In a moment, he will be broken beyond healing. Tayo po lahat ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po na muli tatanggapin po namin ang inyong maliwanag na salita. Nang unay, batayan po namin, Panginoon, sa kung paano kami dapat mamuhay. Ang inyong kautusan na maliwanag na ipinapakita sa amin na wala ni isa man po sa amin nakatupad sa inyong pamantayan. At sa inyong salita, matatagpuan din namin, maitutuon ang aming mga paningin sa tangi namin pag-asa na walang iba kundi si Kristo Jesus at ang kanyang ginawa na nakasaad sa Ebanghelyo na aming mapapakinggan. Dalangin namin, Panginoon, na nawa kami ay patuloy na mahamon mula sa inyong salita na magpasalamat sa iyong biyaya sa aming mga buhay. Sapagkat liban sa inyong biyaya at habag, O Diyos, ang bawat isa sa amin ay matatagpuan lamang sa kaparusahan na nag-aantay sa amin, O Diyos. Marami pong salamat. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayong lahat ay makaupo na. Ang pamagat po ng exhortation na ito from Proverbs chapter 6 verses 12 to 15 ay broken beyond remedy. Broken beyond remedy. Yung tao pong namumuhay sa kamangmangan at hindi ayon sa karunungan ng Diyos o nagmumula sa Diyos ay walang ibang patutunguhan o kasasadlakan kundi kapahamakan. At ang parusang ito natatamasin, nagaantay, darating suddenly sa isang taong nagmamarunong sa kanyang sarili at hindi kinikilala ang karunungan ng Diyos na walang ibang tinutukoy kundi ang ating Panginoong Jesucristo ay parusa ang kanyang haharapin. At ang bagay na ito, alam natin, wala ni isa man sa atin ang nag-aasam na tumanggap nito. Ngunit ito yung katotohanan na sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Ang mga mangmang sa kanilang kamangmangan, sa kanilang hindi pagtalikod sa kanilang kamangmangan, darating ang araw, nakakamta nila ang parusa ng Diyos. Kaya naman, sa ating talata mga kapatid, ito yung mapupulot natin o makukuha natin. Pakinggan natin maigi. Because of the complete redemption we have received through faith in Jesus Christ, let us respond to God's call of wisdom by living in truth and forsaking falsehood. Sa Tagalog mga kapatid, dahil sa ganap na pagtubos o kompletong pagtubos sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, yung kaligtasan na ating tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, ito yung dapat nating maging tugon. Walang iba kundi makinig tayo, tumugon tayo sa panawagan ng karunungan ng Diyos na tayo ay mamuhay sa katotohanan
at talikuran natin ang lahat ng kasinungalingan. Kaya dito sa ating talata, mga kapatid, dalawang bagay yung ating makikita. Dalawang bagay yung ipinapaunawa sa atin ng ating talata. Ano ang mga bagay na ito? Una, makikita natin yung pagsasalarawan ng kasamaan ng taong mandaraya o yung the corruption of a deceitful person described. At sa ikalawang bahagi ng ating talata, which is verse 15 lang, mas maiksi, ay makikita naman natin dito yung pagpapahayag ng kaparusahan ng taong mandaraya o sa taong mandaraya or the condemnation of a deceitful person declared. Kaya naman, tignan natin maigi ang sinasabi ng ating talata patungkol sa mga bagay na ito. Kaya tayo ay pumunta sa unang bahagi ng ating talata, the corruption of a deceitful person described from verses 12 to 14. Dito makikita natin sa bahaging ito, sa first point natin, mati siya sa dalawang part. Makikita natin na isinasalarawan yung isang taong mapanlinlang o mapandaya, yung sinungaling na tao, una sa kanyang katangian, his character, at pangalawa ay patungkol sa kanyang ikinikilos o sa kanyang conduct. Tingnan natin paano nag-umpisa yung ating talata. Verse 12 sa unang bahagi. Nilarawan yung katangian ng isang mandarayang tao, yung isang sinungaling na tao. At ang description sa kanya ay walang kabuluhan. A worthless person. Walang saysay. At hindi lang siya walang saysay, siya ay masama. Isang walang saysay na tao, walang kabuluhang tao, at masamang tao. At yung word na ginamit dito sa word na worthless ay maaaring maisalin natin in a literal translation as Belial. At alam natin na yung word na Belial ay tumutukoy sa kaaway ng Diyos na walang iba kundi si Satanas o ang Diablo. So makikita natin mga kapatid, sa paumpisa pa lang ng ating talata, sinasabi sa atin dito na yung isang taong mandaraya, yung isang taong mapanlinlang, sinungaling, ang katangian niya ay katulad ng kay Satanas. At ang katangiang ito, o itong tao na ito, na mandaraya, mapanlinlang, ay isang taong walang kabuluhan. At masama, katulad ni Satanas. Hindi ba ito yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo na tumutuligsa sa Kanya, hindi kumikilala sa Kanya bilang anak ng Diyos, na Diyos ang Mesyas na dumating. Pinaparatangan ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay blasphemous. Hindi siya nagsasabi ng katotohanan. Yun yung sinasabi ng mga Pariseo. Pero ito yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 8 verse 44. Sa kanilang paghahangad na patayin ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga katotohanan na binabahagi o itinuturo sa mga tao. Let me read it to you. You are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. So yung mga taong namumuhay sa pandaraya o kasinungalingan ay mahahalin tulad sa kaaway ng Diyos, ang Diablo, katulad ng mga Pariseo. At walang kabuluhan ang isang taong mapanlinlang. Wala tayong mapapala sa mga taong nandaraya. May kita natin in relation dun sa previous pericope
ng Proverbs chapter 6, no, yung patungkol sa taong tamad, no, na ikaw taong tamad, tignan mo yung mga langgam. In relation dun sa perikupe na yun, kung ang katamaran ay isang uri ng kamangmangan, sapagkat hindi ginagamit ng tao ang kanyang kakayanan upang magtrabaho, ang panlilinlang ay isa ring anyo ng kamangmangan, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ginagamit ng mandaraya ang lahat ng kanyang lakas, panahon at kaloob upang maghasik ng kasinungalingan sa halip na katotohanan. Yan ang ginagawa ng isang taong mandaraya. Gagawin niya ang lahat. Hindi siya matutulog. Hindi siya hihiga. Gagawin niya ang lahat para masigurado niyang maihasik niya ang kasinungalingan. Ito yung malinaw na tinuturo sa atin ng ating talata. Again, wala tayong pakinabang na makukuha sa isang taong mandaraya, sa isang taong mapanling lang. At pinoint out din sa atin dito, bukod sa siya ay worthless, siya ay wicked. Mas bigyang diin pa natin ito. Alam naman natin, malinaw na sa atin na yung panlilinlang sa kapwa ay hindi mabuti. Hindi masama. Masama ang pagpapakalat o nagkakalat ng kasinungalingan. Gaya nga ng sinasabi ng isang commentator, the sluggard wastes his time, but the deceitful man spends it spreading wickedness. Walang ibang idinudulot o walang ibang bagay na makukuha mula sa isang taong mandaraya, mapanlinlang, sinungaling, kundi kasamaan. Dahil ang pandaraya ay kasamaan. Dahil kasinungalingan ang inaasik niya, ito yung babala para sa atin ni Apostol Pablo. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, no? Ito yung hindi dapat natin gawin. Wag tayong sasama sa mga taong masama. Bakit? Ang masamang kasama ay nakakasira ng magandang pag-uugali. Sa ating pakikisama sa mga taong mahilig mandaya, manloko, whether yan ay sa trabaho, no? Ilagay natin sa login natin. Sakto tayo pumasok kahit na late na tayo pumasok. O kaya tayo ay ilagay natin na sakto tayo lumabas kahit na napakaaga nating lumabas from work. Sa school. Di ba? Makikita din natin yung mga ganitong klaseng mga kasinungalingan, mga pandaraya. Kaya ang panawagan sa atin dito sa unang bahagi ng ating talata ay huwag tayong makikisama. Huwag tayong makikisama sa mga taong mandaraya. Pwede kakilala natin sila, pero maging maingat tayo mga kapatid sa mga taong sinasamahan natin. At hindi lamang yun. Isinalarawan din sa atin ang isang taong masama o mandaraya, hindi lang sa kanyang character, kundi maging sa kanyang conduct o sa kanyang mga gawi, sa kanyang mga kilos. Verse 12b hanggang verse 14. Nakita natin dito, no? Ito yung kapamaraanan. Sa maraming kapamaraanan, isinasagawa ng isang taong mandaraya ang kanyang kasamaan,
ang kanyang mga pandaraya. At bilang paghahambing again sa isang taong tamad, again, hindi siya kumikilos. Mababasa natin dito sa verse 12 kung ano yung kanyang ginagawa. Ang taong mapanlinlang ay inilarawan, ipinakita sa atin na ano, lumalakad, walks about. Sa madaling salita mga kapatid, ito yung kanyang pamumuhay, ito yung kanyang gawi, ito yung kanyang nilalakaran. Sanay na siya sa bagay na ito. Kumbaga, kabisado niya na to. Siya ay namumuhay sa panlilinlang, sa kabaluktutan, sa kabuktutan ng kanyang bibig. At hindi lamang yung kanyang bibig ang kanyang ginagamit sa pagsisinungaling, maging ang ibang parte ng kanyang katawan. Hindi ba? Makita natin dito mga kapatid. Maging yung ibang parte ng kanyang katawan ay ginagamit niya hindi lamang upang magpakalat ng kasinungalingan, kundi ano, magpigil sa pagsabi ng katotohanan. Makita natin yung mga gestures na ginagawa dito ng isang taong mandaraya. Ginagamit niya yung kanyang mga mata, mga paa, kamay, o yung kanyang daliri sa kasinungalingan. Hindi lahat ng kumikindat ay nagpapakyut lang, mga kapatid. Yung iba napupuhing lang talaga, no? Napupuhing. Pero yung iba, kumikindat kasi para pigilan yung pagsasabi ng katotohanan. O kaya, ito'y senyales na hindi totoo yung kanyang sinabi. Hindi ba? For example na lang, sa panahon natin ngayon, di ba, hindi nga lang mata eh, kahit nga pati dila, di ba? Di ba? Boss, papasok ako ngayon, tapos tatalikod. Di ba? Alam natin yon kung sino yon. O kaya, meron tayong kausap, no? Meron tayong kausap, pupurihin natin yung tao na yon. Alam mo, ang ganda mo ngayon. Bigla kang gaganon sa kaibigan mo kasi sinisignal mo sa kanya na binubola mo lang yung tao na yon. Hindi ka totoo sa iyong sinasabi. Alam mo, ang galing mo dun. No? Hindi naman talaga magaling, hindi naman talaga maganda. Pero para lang magkunwari, ginagawa niya itong mga bagay na ito. Nakikita sa kanyang mga gestures yung kanyang pagsisinungaling. Ano pa mga kapatid? Yung kanyang mga paa ay ginagamit niya. Ang pag sa salarawan nga dito mga kapatid ay ano, yung nagsasalita yung paa. Hindi naman dahil sa may bibig yung paa, no? Kundi sa pamamagitan ng kanyang mga paa, figuratively, sa kanyang gesture, sa simpleng pag-stamp ng kanyang paa, meron siyang kino-communicate. It's either, wag mong sabihin yan, o kaya, sabihin mo na kung ano yung hindi totoo. Pinipigilan yung pagsasabi ng katotohanan. Okay, ganun din. Pwedeng nananakot upang magsinungaling ang isang tao na kanyang hinuhudyatan. Ganun din sa kanyang mga kamay. Ito ay ginagamit din niya sa pagtuturo ng kasinungalingan. Ginagamit ng mandaraya, mapanlinlang yung mga bahagi ng kanyang katawan, again, upang magbigay ng hudyat. Kaugnay doon sa kanyang pandaraya na ginagawa. At sabi sa isang komentary, pakinggan natin itong maigi.
The lesson which we may learn from this verse is not to abuse the members of our bodies by employing them for the purposes of deceit and hypocrisy, and so to promote evil, but to put them to their natural, legitimate use. Ano yun? Walang iba kundi luwalhatiin ng Diyos at maging no sa ating kapwa ay may pakalat natin kung ano yung nakabubuti para sa kanila. Babalik tayo sa kautusan. Ba? Love God, love your neighbor. Sa ating pagsisinungaling, hindi natin nabibigyan ng kaluguran ang Diyos. Dahil ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos ng katotohanan. At hindi para sa ikabubuti ng ating kapwa ang kasinungalingan. Bagkus, ito ay para sa kanilang kapapahamak. Kaya mga kapatid, huwag nating gamitin sa kasamaan ang bahagi ng ating katawan. Gamitin lamang ito sa kalwalhatian ng Diyos at sa ikabubuti ng ating kapwa. Makikita naman natin ngayon sa verse 14. So hindi lang panlabas, hindi lang sa gestures nakikita or yung kapamaraanan ng isang mandaraya upang ipakalat yung kanyang kasamaan o kaya pagpipigil sa pagsasabi ng katotohanan. Makikita din natin na maging ang kanyang puso. At ito'y nagsisimula sa kanyang puso. Sa puso, nagmumula ang mga kasinungalingan na ito sa kanyang kalooban. Ito yung sabi sa atin sa verse 14. Perversity is in his heart. At alam natin na kung ano yung nilalaman ng puso ng isang tao, yun ang isinasagawa. Hindi ba? Malinaw na sinasabi sa atin ng Biblia ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi naman yung kung ano yung pumapasok sa loob ng isang tao nakakapagpadumi sa kanya o nakakapagpasama sa kanya, kundi yung lumalabas. At yung lumalabas na yun ay pagpapakita lamang ng tunay na kalagayan ng puso ng isang tao. Ito yung kailangan nating maunawaan, mga kapatid. Nang mahulog ang tao sa kasalanan, hindi lamang siya naging biktima ng pandaraya, kundi naging instrumento rin ng pandaraya sa kanyang kapwa. Hindi ba? Ang bawat isa sa atin, in one way or another, tayo din ay nagsinungaling. Tayo din ay inandaya sa ating kapwa. Sa simpleng sukli. Kahit piso lang yan, pandaraya yan. Malit na bagay lang yun, mga kapatid. Pero yun yung katotohanan. Ito yung ginagawa ng isang mandaraya. Nag-iimbento ng mga bagay o yung ano nga yung ginamit na word dito, sowing. Sabihin, nagtatahi. Ano? Nagtatahi siya ng mga kwentong hindi naman totoo. Mga bagay na wala namang katotohanan. Makikita natin yung hangarin or layunin ng taong ito. Magsisimula siya, mag-uudyok siya, magpapasiklab siya ng pagtatalo o alitan. Yan yung kanyang hangarin. Gusto niya magulo. Gusto niya maging magulo yung buhay ng kanyang kapwa. Whether ng isang individual o kaya ng dalawang magkasundo, pag-aawayin niya. O kaya ng isang komunidad. Gusto niya magulo sa pamamagitan ng kanyang kasinungalingan. At hindi ito bago sa atin, mga kapatid. Lalo na sa panahon natin ngayon sa ating bansang Pilipinas. Sa ating politika. Kahit nga tayo, nagkakandagulo-gulo na. May kanya-kanya tayong mga pinapanigan. Hindi ba? Hindi na natin alam kung sino nagsasabi ng totoo. Hindi natin alam kung sino ang tunay na nagsisinungaling.
Saan pa? Sa trabaho, hindi ba? Gusto kang patalsikin nung katrabaho mo kasi masyado kang close sa boss mo o kaya masyado kang magaling na pwede nang no, ikaw ay maging tagapagmana ng ng kumpanya, di ba? Kaya gagawin niya lahat ng paraan. Lahat ng kasinungalingan ay gagawin niya. Mag-iimbento siya ng mga bagay-bagay na hindi naman totoo para masira ang isang tao, masira ang isang community. Ganon din sa church. Hindi tayo takas dito mga kapatid o hindi tayo wag tayong mangarap na hindi naman nangyayari sa church yan. Ang nangyayari din sa church mga kapatid. Kung tayo ay hindi aayon dun sa karunungan ng Diyos na sa kanyang biyaya ay naririnig natin bawat araw ng Panginoon sa pamamagitan ng kapahayagan ng kanyang salita, nakasentro sa Ebanghelyo. Ang bawat isa sa atin ay magkakanda sira-sira din. Gagawa tayo ng mga kwento, mga kasinungalingan para sa ikapapahamak ng ating kapwa mananampalataya. Kasiraan sa kapayapaan ng iglesia, lokal na iglesia na ito. Kaya, mga kapatid, mapaalalahanan tayo na ang pagtawag ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya, hindi lamang dito sa iglesia na ito kung saan tayo kabilang, kundi kahit saan tayo idako ng ating Panginoon, na tayo mamuhay sa katotohanan, talikuran ng kasinungalingan. Yan ang panawagan sa atin mga kapatid. At pinapakita sa atin dito na yung calamity na binanggit dito, yung disaster, ay isinasalarawan ito as isang calamity na sumisira hindi lamang sa isang tao, kundi ganun din sa buong komunidad. Yung ginagawang pandaraya, pagsisinungaling ng isang taong sinungaling ay isang kalamidad para sa isang tao at sa isang komunidad. Sinisira ang pagkakaisa, sinisira ang kapayapaan. Kaya ito yung mga tanong sa atin, practical questions. Paano ba natin maipapamuhay ang mga bagay na ito? Sa ating trabaho, sa komunidad na ating kinabibilangan, lalo na sa ating iglesia na kinabibilangan. Ang mga simpleng tanong lang, o tayo ba ay tapat sa ating trabaho? Uwi agad din. Papasok muna. Papasok, tayo ba'y pumapasok, umuwi sa tamang oras. In general, tayo ay nagsasabi ba ng katotohanan? Hindi para lang makiliti yung kapwa natin na kausap natin. Tapos pagtalikod, hindi na maganda yung sasabihin natin. Nakikibahagi ba tayo sa pagiging CCTV? Na ang almusal, hindi ay sigawan, no? Ang almusal ay kwentuhan, chismisan. Kaya huwag kayong magwawali sa umaga na din. Sa gabi na lang. No, tayo ay itong bagay na ito, hindi tayo matagpuan. Tayo ba ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng alitan sa ating kapwa? Binabahagi ba natin yung katotohanan ng Diyos ayon sa kanyang salita? Nahayaan ba natin na mamuhay ang ating kapwa sa kamalian, sa kasinungalingan?
At tayo ba'y namumuhay ayon sa katotohanan ng mabuting balita na ating tinanggap? Ito yung mga simple, ilan lamang sa mga tanong na dapat nating itanong sa ating mga sarili patungkol sa bagay na ito. Kaya mga kapatid, kung tayo man, ito yung katotohanan, nadadaya tayo. Maaari tayong madaya ng kaaway ng Diyos. Maaari tayong madaya ng mundong ito. Maaari tayong madaya mismo ng ating sarili sa ating pagiging makasalanan. Ngunit nawa mapanariwa sa atin ang tunay na katayuan natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At ito yung marapat din nating tugon. Yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 3 verse 9 to 10. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang lumang pagkatao kasama ang mga gawain nito. At kayo ay nagbihis na ng bagong pagkatao na patuloy na ginagawang bago tungo sa kaalaman ayon sa larawan ng lumikha sa bagong pagkatao. Yan yung katotohanan na ating tinanggap. Ito tayo mga kapatid. New creation in Christ. Ephesians chapter 4 verse 15. Sa halip sa pagsasabi ng katotohanan na may pag-ibig, dapat tayong lumago sa lahat ng bagay sa Kanya na siyang ulo. Walang iba kundi si Kristo. Lastly, Philippians 4 verse 8. Kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, ang mga bagay na ito ang isipin ninyo. Pero hindi dito nagtatapos mga kapatid yung usapin ng paglalarawan ng kasamaan at pandaraya o ng mandaraya. Ang Diyos mismo ang tagamasid. Ang Diyos mismo ang nakakita sa mandaraya, sa kanyang ginagawa, sa laman ng kanyang puso. At siya din, ang Diyos din, ang siyang matuwid na hukom. The righteous judge. Kaya mula dito sa una nating puntos, makikita natin yung katotohanan na sinasabi sa atin patungkol sa patutunguhan ng isang mandaraya. Ano yun? Kapahamakan. At ito'y pinahayag sa atin, sa ating talata, verse 15. The condemnation of a deceitful person declared. Ang kaparusahan ng mandaraya ay ipinahayag. Dito sa huling bahagi ng ating talata, mga kapatid, mababasa natin sa Tagalog, kaya nga darating ang kanyang kalamidad ng biglaan at siya ay agarang madudurog na wala ng kagalingan. Dito natin kinuha yung ating title, Broken Beyond Remedy. Mga kapatid, may katapusan ng mga nagpapakalat ng kasinungalingan at lahat ng uri ng kasamaan. May naghihintay na parusa sa mga mandaraya, sinungaling, mapanlinlang. At oo, kasama yung mga nagbabahagi ng hindi tunay na ebanghelyo. False teachers. Yung kaparusahan na ito, mga kapatid, ito'y darating ng biglaan. Hindi nila inaasahan. Nakala nila okay lang. Nagpapatuloy sila sa kanilang ginagawang pagsisinungaling sa pandaraya, sa maraming tao, sa pagwigil sa katotohanan. Ngunit biglang darating ang kaparusahan ng Diyos para sa kanila. Masama ang sasapitin ng mga taong namumuhay sa kasamaan. Tandaan natin ito mga kapatid. Masama yung sasapitin ng mga taong namumuhay sa kasamaan. Hindi lamang ang mga mandaraya, ang lahat ng taong lumalaban sa Diyos, sa kanyang kalooban. At ito nga yung hindi nauunawaan ng mga mandaraya, mga kapatid. No? Sa kanilang paghahangad na sirain ang
mga tao sa pamamagitan ng kanilang pandaraya, hindi nila nakikita na ang kanilang sarili mismo ang kanilang sinisira. Ito'y tutungo sa kanilang self-destruction. Hindi ba? Kapag ang isang tao ay nahuli nagsisinungaling at paulit-ulit, pagkakatiwalaan po ba siya ng mga tao? Pwedeng bigyan siya ng pagkakataon, pero pinagdududaan na siya palagi. Isa iyon sa maaari niyang maranasan. Pero dito sa ating talata, hindi lamang yun yung tinutukoy mga kapatid. May ultimate na paghuhukom, condemnation para sa mga taong masama, mandaraya, mapanlinlang. At ano yun? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. At ito pa nga mga kapatid, yung pangunahing nadadaya ng mga taong mandaraya ay walang iba kundi yung kanilang sarili. Nakakala nila sa kanilang pagpapakalat ng kasinungalingan at pagpipigil sa katotohanan, sila ay magtatagumpay, ngunit hindi. Dinadaya nila ang kanilang mga sarili. Na bagamat inihayag na yung kaparusahan o inihahayag dito sa verse 15 yung kaparusahan para sa mga mandaraya, hindi nila ito mapipigilan, mga kapatid. Hindi nila matatakasan ang kaparusahan na ito kahit saan man sila magtago. Ito ay tiyak at tuluyan magaganap sa kanila. At dito, lastly, mga kapatid, makikita natin dito kung paano dinescribe yung calamity. Ano yung mararanasan ng mga mandaraya na kaparusahan. Sa huling bahagi, paano sila natagpuan? Broken beyond remedy. Parang isang palayok na hindi lang basag. Yung language dito na ginamit mga kapatid ay matindi, mabigat. Nagkandadurog-durog. At wala nang pag-asang mabuo pa muli. At hindi ba mga kapatid, ang bawat isa sa atin, sa ating mga kasalanan, ay karapat-dapat na tumanggap din ng katulad na parusa na ito. Dahil alam natin mga kapatid, tayo din naman. Alam nyo sa inyong mga sarili, maliit man o malaki, no? Hayagan man o hindi, minsan sa inyong buhay, nandaya kayo ng inyong kapwa. Minsan sa inyong buhay, kayo nagsinungaling. Minsan sa inyong buhay, pinigilan ninyo ang katotohanan o ang pagsasabi ng katotohanan. Kaya ang lahat, ang bawat isa sa atin, ay karapat-dapat lamang na tumanggap ng parusa ng Diyos. Tayo'y namuhay din naman laban sa Diyos. Tayo namuhay sa kasinungalingan. Pero mga kapatid, dito sa ating talata, bagamat nagbigay ng babala na yung mga mandaraya ay dapat nating iwasan, dapat tayo maging aware kung ano yung kanilang character and their conduct. At pinakita din sa atin dito, dineclare yung condemnation na nag-aantay para sa kanila. May kita natin dito mga kapatid na yung mga tao nag-aasik ng kasamaan at alitan ay hindi makakatakas dun sa bunga ng kanyang mga ginawa. Bakit? Sapagkat ang pinakahuling biktima ng pandaraya ay ang mismong mandaraya.
Ngayon ang tanong sa atin ay ito, may pag-asa pa ba para sa isang taong masama, mandaraya, para sa isang taong namumuhay sa kasinungalingan? Hindi. May pag-asa pa sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang karunungan ng Diyos na naparito upang iligtas ang mga makasalanan. Oo, maging ang mga mandaraya, ang mga sinungaling, sapagkat ang ating Panginoong Kristo, ang daan, katotohanan at ang buhay. Kung sila'y sasampalataya kay Kristo, tatalikuran ng kanilang mga kasinungalingan at kikilalanin si Kristo at ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan niya, sila'y makakasumpong ng kaligtasan. Walang kasalanang hindi niya kayang pagalingin. Walang tao kahit gaanong makasalanan na hindi niya kayang iligtas at mapanumbalik sa Diyos. Ito ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Ang ating Panginoong Kristo mismo na siyang karunungan ng Diyos, ang katotohanan, siya mismo sa kanyang pagparito, sa kanyang pamumuhay para sa atin, anong ginawa sa kanya? Pinaratangan siya, pinagsinungalingan siya. Nagsabi ng mga bagay na walang katotohanan patungkol sa kanya. Na sinabi nga din sa ating Panginoong Kristo, di ba? Siya ay si Belial. Ngunit hindi, alam natin na sa kamangmangan ng mga taong laban sa Diyos, ganito ang pagtingin sa ating Panginoong Kristo. Pinasinungalingan siya. Pinaratangan siya ng walang katotohanan. Kaya nga ang ating Panginoong Kristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin, sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Kaya anong description sa atin patungkol sa ating Panginoong Kristo? Innocent. Wala siyang pagkakasalang nagawa. Ngunit para sa atin, siya'y namatay. Sa pamamagitan din ng ating Panginoong Kristo, naunawaan natin kung sino ang Diyos, ang katotohanan patungkol sa Diyos, na ang Diyos ay katotohanan. At ano pa? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, nalaman natin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang pagliligtas, at ang kanyang mga pangakong mapagkakatiwalaan natin, na ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay totoo. At kailanman hindi magsisinungaling ang Diyos sa atin. Kaya naman, mga kapatid, sana marahil hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Kristo. Kung nakikita mo ang iyong sarili bilang makasalanan, at ito ang nakaabang sa iyo. Ang parusa ng Diyos dahil sa iyong mga kasamaan, paglaban sa kanyang katotohanan, pagpapakalat ng mga kasinungalingan, may pag-asa kay Kristo. Lumapit ka kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Dahil ang Panginoong Kristo ay handang tanggapin ng mga taong kinikilala na sila ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang Panginoong Kristo mismo nagsabi na ang gapok ng tambo ay hindi niya babaliin at sa kanya matatagpuan ang tunay na pagpapanumbalik at ganap na kaligtasan. Ito ang ating Panginoon. May pag-asa pa sa mga taong makasalanan. May pag-asa pa sa mga taong namumuhay sa kasinungalingan. Ipahayag natin ang Ebanghelyo. Patuloy natin ipahayag ang katotohanan ng Ebanghelyo
marahil sa ating mga kapamilya na patuloy na namumuhay sa kasinungalingan ng mundong ito, sa iba't ibang mga katuruan na hindi naaayon sa salita ng Diyos. Patuloy natin ipahayag ang ebanghelyo sa ating mga kaibigan. I-expose ang mga kamalian, ang mga maling turo ng mga taong bulaan, mga tagapagturo ng kasinungalingan. Ito yung panawagan again sa atin ng Diyos. Ayon sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na tayo bilang mga tagatanggap ng lubos na magtubos, kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, tayo ay tinatawag ng kanyang karunungan na tumugon sa pamumuhay sa katotohanan at pagtalikod sa kasinungalingan. Tayong lahat ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa katotohanan ng inyong mga salita. Alam namin, Panginoon, na sa mundong ito, marami pong mga kasinungalingan lumalaganap at ang inyong katotohanan ay patuloy na hinahadlangan. Ngunit salamat po, Panginoon, dahil maliwanag ang sinasabi sa inyong salita. Darating ang araw, O Diyos, kayo mismo ang siyang tatapos magpaparusa sa mga taong nagpapakalat ng kasinungalingan, sa mga mandaraya. Magwawakas, Panginoon, ang kalituhan, magwawakas ang kasinungalingan, O Diyos, sapagkat ang iyong katotohanan ay magliliwanag. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo po